Yes, hello mga boss. So, for today's video ay tuturuan ko paano configure ng ating mga smart na mga Wi-Fi 6 na TP-Link Archer AX3000. So, ito siya mga boss. Yan sa taas. So, ang wala nang gagawin dyan, so bubuksan nyo lang Wi-Fi nyo. So, pag connected naman sa Wi-Fi nya, yan. So, automatic may makikita nyo itong sign into network. So, click nyo lang yung mga bossing. So, wait nyo siyang mag-pop up yung portal. So, hihingi po yan ng papalagyan kasi sa inyo agad yan ng bagong password. So, ito na lang muna gamitin natin. So, kahit ano pong password gusto nyo ilagay dyan, kayo po bahala. So, let's get started nyo lang. So, connected na siya mga boss. So, yan. So, pupunta kayo dito sa sa yung browser. So, ano dyan, i-search nyo lang dyan, TP-Link wifi.net. So, yan mga boss. So, wait lang ha. So, refresh ko para makita nyo. Yan. So, hihingi po siya ng password. So, yung lalagay nyo pong password nito, yung nilagay nyo kanina. So, gusto nyo sa akin. So, login. So, dito po, yan. So, select nyo lang dito yung time zone. Lagay nyo lang siya sa Kuala Lumpur. So, yan. Tapos, next nyo po. Then, auto-detect na po yan. So, naka-dynamic lang po tayo. So, next. So, next. So, naka-smart connect po. Dapat naka-enable po yan para kung saan po mas malakas, dun po siya automatic ko-connect po yung cellphone nyo. So, dito, ang lalagay po natin ang pangalan dito. Itong La Olivia. So, yung password po ay pare-parehas po lang yung tatlong router po itong kinakabit ko ngayon. So, pagpapare-parehasin ko lang po siya ng password para po siyang naka-mesh. So, kahit saan po si client, so connected siya. Kahit aling sa isang router kasi hanggang third floor kasi to itong building. So, lagyan nyo lang po yan dyan ng password na gusto nyo. Then, next nyo po. So, magte-test po siya ng internet connection. Then, pagkatapos po nyan, hingi po ng upgrades yan. So, wait lang po natin siya. So, kung hindi nyo siya mabuksan sa browser mga boss, so pwede nyo dyan i-download yung kanyang apps na Tether app. So, ito po siya nakalalagay. So, pwede sa App Store tsaka sa Google Play. So, update lang po natin to. Yan, para mas maganda yung firmware. So, pinaka-latest, mas bago. Mas maganda po yung So, connection. Kasi, hindi naman po i-release ng firmware na yan ni TP-Link kung hindi po nila tested. So, update nyo po para maganda po yung connection nyo. Kasi minsan kasi yung mga dyan sa firmware din, hindi na rin sinasabi nila yung mga update sa Wi-Fi kung ano, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, kung ano po yung bago sinasama nila dyan. So wait nyo lang po yung mga boss. So dito naman sa router na boss, mapapansin nyo nagbi-blink siya. Yan, blinking po yung kulay green. Ibig sabihin po updating po siya. So makikita nyo man, upgrading na yung firmware. So wait nyo lang po matapos yan. So yan mga boss, so makikita nyo dyan, so ano na siya, tapos na siya. So ang mangyayari po dyan, magre-reboot po yung router, then wait nyo lang po siya mag-boot up. Then okay na po yan. So yan alam mo na mga boss ang for today's video natin. So kung nakatulong sa inyo mga bossing, so please like, share, and subscribe, and follow nyo na rin itong Facebook page ko mga bossing para updated kayo sa mga bagong updates. So yan mga boss, so sana nakatulong. Peace!